Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Monday mga lodi. Oras na ba para mang-scam tayo? Let's go, scam na mga idol. So maraming maraming nangyayaring kababalagan sa crypto world mga lodi. So kailangan nyo mag-ingat mga idol, no? So bago tayo mag-update dyan, palike muna ng video natin, no? Like muna tayo mga idol. At syempre sa mga gusto ng ganitong update, everyday news, mag-subscribe na kayo mga idol. Libre lang mag-subscribe, no? So wag yung andyan lang kayo sa background. Mag-comment din kayo mga idol, no? So ayan, mag-update tayo ngayon mga lods, no? Bago tayo mag-update ng mga scaman technique mga lodi, check muna natin yung crypto bubble natin. Ayan, no? So titignan nyo sa ating day mga lods, ay nako, yung XCE, no? Nung mga nakaraang araw, puro pump to. So ngayon, nagko-correction to. So ano to sa day to day. So pag in-hours natin to, medyo sa tingin ko kulay green na tayo. Ayan. So kulay green po, no? Marami tayong medyo umaahon na, mga lodi, na mga coins dito, no? So ayan, nakita nyo yung ating crypto bubble. So ayan, start na tayo. Kasi maraming issue ngayon, no? Medyo na-hype yung Pi. na-hype yung Pi network mga idol kasi tignan nyo pwede na kayo mag-deposit ng mga Pi network nyo sa mga crypto exchange tulad ng OKX tsaka ng BitGet mga idol, no? So pero marami pa rin speculation dyan. Magkano ba yan? Nakaraan sabi mo kay Jeblo, isang $100 yung Pi hindi ako nagsabi nun, no? Ni-report lang natin yun dahil ayun yung sinabi ng BitGet mga lodi, no? So ito na nga, marami nagtatalo, marami nag-aaway, pati doon kay Boss KGX, daming nang nangungulit doon, no? Ito sa tingin ko lang yung mga bitter sa XRP tuloy, yung mga bitter sa Pi, sila yung mga hindi nag-mine, no? Sila yung mga nahuling mag-mine. Alam niyo kung bakit? Kasi parang ganyan yung ugali ng mga tao, mindset ng mga Pinoy yan Kapag di sila nakasali, hindi na sila magiging masaya dun sa mga nauna. Parang nangyayari, yun, wala ako niyan, dapat di kayo maging masaya. Ganun lang yun Nagbibiter na lang sila, mga lods, no? So ayun yun, mga kumukontra dyan sa sa Pi natin, mga lodi. Ako nga hindi pa nga ako tapos sa KYC, mga idol umiyak. Nakikibalato na nga lang ako, makikibalato na lang ako kahit na meron ako 1,500 na Pi. Pero ang transferable lang doon 200. Tapos hindi ko pa mapunta doon sa mainnet kasi nga hindi pa ako tapos doon sa number 9, di ba? Pero excited pa rin ako doon sa mga OG, ng mga nag-mine kasi isipin niyo mga idol ilang taon nila yung minine. 4 years? 2029, alam ko 2019 ata yan nag-start. Pero ako, nakapasok na ako dyan, 2021 na So, isipin nyo ilang taon sila nagtiyaga. Ang daming tumatrash talk sa kanila. Wag na kayong magganyan. Wala namang kwenta yung Pi na yun Niloloko lang kayo niyan. Pinagkakitaan lang kayo ng mga developers niyan. Pag gumagawa kayo ng task nyo everyday, nanonood kayo ng mga something ganyan. Pinagkakitaan lang kayo, wala yan, niloloko lang kayo. Tapos ngayon, nakita natin, mapupunta na sa crypto exchange. Kumbaga, natuwa yung mga nagmamine kasi meron silang aanihin sa kanilang pagmamine ng Pi. 'Di ba? Pero yung ibang mga sutoy na hindi nagmamine, na taga trash talk lang, nagselos niya, naging bitter. Meron pala yun, totoo pala yung Pi na yun, dapat nagano ko ganyan. So, yung mga nagpapay na nakamay ng Pi, wag niyo na intindihin yung mga sutoy na nag-bitter dyan, mga lodi. Inggit lang yan mga yan kasi wala silang mga Pi. Ganun lang yan. Tapos, marami nagagalit kasi sabihin, masyado kang kasi may mga nag-comment din sa akin nung sinabi ko na, yung ni-report natin sa BitGet na mag-100 USD. Masyado kang pinapaasa mo yung mga tao. But, alam nyo, yung mga nagmamine nga ng Pi, hindi sila galit Kumbaga, okay lang Kung mag 100 man o hindi man, okay lang sa kanila. Pero kayo mga walang hiya, mga walang Pi. Mga walang Pi, kayo pa yung wag yung paasahin yung tao. Wala nga kayong Pi, nakikiepal kayo. Pag-inggit, Pi-kit. Pag-inggit, Pi-kit daw sabi ni Boss.
Uy, matrash to ka, boss. Yari ka. Ingitero lang yung mga yan. Kaya wag kayo masyado maniniwala sa mga ganyan, mga lodi, no? So, February 20, hintayin natin, no? Pwede na kayo mag-transfer, no, ng Pi nyo sa mga crypto exchange na available yung BitGet, ay yung Pi, no? OKX, BitGet, pero hindi nyo pa makikita yung price niya. Andun lang yung bilang ng Pi nyo, pero wala pa yung price. Sa February 20 pa malalaman, no? Yung mga iba dyan, wala naman pa yun. Ingit. Nagtatrash talk na lang. Iyak tuloy ako. Wala akong pay. Hindi pa ako verified eh. Nakakatawa yung mga bandsit ng mga sutoy, no? Masyadong inggitero ang putik yan, no? Nagpapanggap pang meron, tapos wala naman pala. Pero kasi naman ko comment eh, meron ako niyan pero hindi ako gets. Wala ka niyan, kunyari ka pa. Ang kukulit eh, no? So ayan mag-update na tayo. Ba't nasabi nating scam? Hindi scam yung paya, mga lodi. Eto mga lodi, meron tayong mga news ngayon na talagang parang malulungkot ka na lang kasi sabi nga dito mga lodi, meme coins are ruining crypto, mga lodi, no? Parang sila yung sumisira sa crypto. Ang daming mga coins ngayon, no? Isipin mo, presidente pa ng Argentina yung nag-promote. Ayan, no? Argentina's opposition threatens to impeach President Javier Milei for promoting a crypto rug pull. So, nag-promote kasi si Javier Milei, mga lodi, yung Liberty. Ay, tama yun? Liberty ba yun? Yung coins na yon. And then ganito yung naging Libra pala, Liberty tuloy. So ganito yung naging itsura ng chart niya. No? In-announce niya na ito yung magiging something sa mga pagbago ng ekonomiya nila. Tapos biglang nag-drop, mga lods. No? Alam nyo mga idol, sabi ko nga kasi 'di ba maraming kwento sa crypto na sabi nila nakabili ng ganito $100. Tapos yung $100 naging $1 million sa loob lamang ng ilang araw, ganon. Yung mga ganong kwento, mga lodi, once in a blue moon lang nangyayari yung mga ganon. Usually, pansinin nyo itong mga to. Itong pumaldo dyan, bakit hindi ina-announce na eto, ganyan? Alam nyo kung bakit? Kasi, yung mga pumaldo dito, sila yung mga developers, insiders, yung mga alam na ilalabas tong coins na to, na sila na yung nauna. And then, once na in-announce to, lilipad yan. Profit na sila. And then, malalaman ng mga tao, mapopomo yung mga tao. Uy, in-announce ni President to. Naku, mukhang tataas pa to. And then, pagpasok ng mga tao na yon, once na pababa na, may kita na ng mga insider, doon na sila magti-take profit. Kaya magiging tuloy-tuloy, lalong bababa. Ganon. Diba? So, wag kayo masyadong maniwala doon sa mga istorya na yun kasi once in a blue moon lang yun. Ang usually kumikita sa mga rug pull na mga coins, mga lodi, is yung mga developers, insiders, tsaka yung crypto exchange, syempre. Di ba? Ililist nila yan. Kasi syempre may gas fee yan, may mga transaction fee yan. Kikita sila doon, mga lodi. So, wag kayo masyadong magpapomo sa mga ganyan. No? So, isipin nyo Argentinian lawyers charge President Milei with fraud over cryptocurrency promotion. No, isipin mo siya pa nag-promote niyan, tapos siya pa alam ko siya nag-promote niyan, tapos siya rin nagpa-investigate, tapos siya yung huhulihin ngayon. Nagpa-investigate siya para hulihin siya. 'Di ba? Hindi lang 'yan. Mga idol, sabi nga dito ni Chinese Mafia, hindi ko alam kung paano basahin yan Sabi dito, 5 rug pulls in a month. Isipin nyo, isang buwan, 5 rug pull agad yung nangyari. US President Donald Trump, yung Trump na coins, 'di ba? Sinabi ko na sa inyo 'yan, 'di ba? Maraming na-pomo doon. Pero ang maganda rin sa Trump, slow mo kasi yung pag-angat noon, kaya maraming nakahabol doon. And then ang talo lang doon yung mga hindi nagbenta sa top. Na bago bumaba. At ang talo din yung mga bumili sa top at saka bumaba. Kasi yung iba nakabili na agad ay dito, punta tayo sa Trump. Papaliwanag ko lang sa inyo. Ayan. So, meron kasing 1 hour natin. Ayan. Bago kasi malisto sa BitGet, mga lodi, medyo dapat nandito yan Ayan, no? May mga action na dyan, price action na dyan. So isipin nyo, nung pumasok to sa BitGet, ayan, dito nga, nung pumasok to sa BitGet,
Pagtingin ko dito pa nga, andito, nakita ko to eh. So, kung bumili ako dito, panalo na ako. Pero hindi ako bumili. Maraming bumili dyan. And then, panalo sila dyan. Kung nag-take profit sila dito, sure, panalo sila. No? Pero kung hindi sila nag-take profit and then bumaba na hanggang dito, talo pa sila. Pero yung mga nag-take profit, yun, no? Ayun yung panalo. And then yung mga bumili dito, saka nagbumagsak, ayun yung talo. 'Di ba? So maraming nangyari. No, hindi lang yung Trump na yan. Pati yung First Lady, si Melania. Melania yan, di Melanie. Hindi Melanie. Bago na ba yung First Lady natin? Ay, alam ko, Melania yun, ha? Ba't naging Melanie? Ay, asawa ni Joey Marquez yun, eh. Melania. Ayan, Melania coins. Grabe naman si Melanie. Nadamay pa, So, ayan, Melania. Melania coins. Itong TST, di ko alam to. Temple Street ba to? Binance founder pala to, si CZ. Makulit pala to si CZ. TST pala to, No? So, ayan, Binance founder. Baka ito yung broccoli. Ito ba yung broccoli niya? Tapos yung African Republic President, yung CAR, tsaka itong Argentinian President, yung Libra. So, isipin nyo mga Lodi, kung gaano kalaking pera yung kinuha niyan. Mga idol, billions of dollars. Mga idol, no? Dito pa lang sa Trump, halos 8 billion na tayong kinuha niyan, Paano pa yung ibang mga coins dito? Ito pang Libra. Halos buong bansa nila dyan, mga Lodi, na pomo dyan, Buong bansa ng Argentina, bumili ng Libra, tas bumagsak. Mga idol, kaya nga pinipetition na siya, i-impeach kasi gumawa siya ng ganyang kalokohan, mga idol. So dahil nangyayari yung ganito, mga Lodi, kasi ito pa, bukod sa mga ganitong meme coins, ito mga Lodi, ito pa yung isang nila, kumbaga modus, no? Modus to, mga idol, kaya lagi kayong mag-iingat, Fake transactions simulators are growing crypto threat, no? Are a growing crypto threat. So meron na tayong tinatawag na fake transaction simulator. Ayan, Scammers use fake transaction simulators to create the illusion of completed transfers without actually blockchain activity. Stay vigilant and always verify transaction on chain. Nako, pati yung mga scammer, mga Lodi, upgraded na sila, gumagamit na sila ng mga ganito, mga idol, no? So alam nyo ba kung bakit meron tayong SEC, mga Lodi? Kaya alam nyo ba kung ba't galit na galit dati yung mga tao kay Gary Gensler? So ngayon, dahil sobrang dami nang nai-scam ngayon sa crypto, marami nagsasabi na ibalik si Gensler. Ibalik, ibalik, apologize to him na, mga idol. Babalik ba natin to si Panot? After all the wealth destruction in the last 6 weeks, be it meme coins pump and dumps or rug pull, some look for the return of the former US SEC Chair Gary Gensler. Genslet, ano ba yan? Pang araw ngayon. Wrong spelling day ba ngayon? Puro mali, Puro mali, Hindi, sa Bitpinas to, Gary Gensler, mga idol, no? So, ano nga gawin natin ngayon? Babalik na natin si Gary Gensler. No? Ang daming nagalit dito, Halos lahat ng buong crypto world galit dito, mga Lodi. Dahil nakita nila yung importansya ni Gary Gensler, dahil kumakalat ngayon yung mga scam, rug pulls sa mga meme coins, ibabalik na ba natin siya, mga idol? Over my dead coin, sabi. Ayan na. Sabi. So, tandaan nyo, mga Lodi, ito sa akin lang to, no? Ngayon, sa tingin ko, yung ang tawag dito, cycle na to, more on utility coins dapat yung hawak natin. Ganun sa akin. Yung meme coins kasi nung last cycle yun, sumikat sila talaga. Last cycle, tapos NFT kasi nung nakaraang cycle, di ba? First cycle kasi Bitcoin, second cycle Ethereum, paglabas ng Ethereum, ayun yung talagang reason kung ba't nag-pump. Third cycle meme coins, ayun na yun, yung mga SHIB, Doge, something. And then hindi, tama.
Ang kasi nung last cycle, pang third cycle, ayun yung mga NFT tulad ng mga Axie, ayun na yun, no? So ngayon, sa tingin ko yung panahon na to, ang magpapapump ngayon is yung utility coins na, mga Lodi, tulad ng mga ISO coins. Ayan, so ako, nagsasalita ako ng ganito, pero meron akong dalawang meme coins, no? Meron akong Doge, meron akong SHIB. No, isa yun sa mga malalaking hawak ko. Pero yung isang pinakamalaking hawak ko ay yung may utility coin, which is yung XRP. No, na sa tingin ko is magpa-pump ngayong cycle na to. No, meron din akong HBAR, Cardano, yung mga ganun, no. Medyo lumalayo na ako sa meme coins ngayon muna, mga lods, no, kasi ano na to last year na, kumbaga itong year na to, ito na yung pinaka natin pinaka bull market So layo muna ako sa mga ganun na pwede kong ikatalo kasi minsan, halimbawa, ito, yung Trump, halimbawa, uy, Trump ako kasi ganyan. Kumbaga, ininvest ko sa Trump na talo pa, edi sana nilagay ko na lang sa may utility coin. Sure pa na magpa-pump. Although maliit lang siguro, hindi natin sure kung ilang X yun yung ipapump nila. At least, magpa-pump siya. Hindi ko nalagay sa isang coins na rug pull. 'Di ba? So, ang gusto ko lang sabihin dito, mga idol, mag-ingat kayo ngayon, lalo na ngayong bull market. Maraming lumalabas ngayon na pwedeng ikatalo ng inyong asset, mga Lodi, no? Tulad ng mga scam na coins. Maraming lalabas yan, pwedeng dayain niya. Halimbawa, may pumutok lang na issue. Di ba? Yan, may pumutok na issue si presidente ng Canada, naglabas ng coin si Justin Trudeau. Di ba? Tapos gumawa ng AI kasi di ba may pwede nang magsalita yung mga AI ngayon, picture lang mas pwedeng pagsalitain, no. Ipo-promote niya ngayon yung coins niya na AI lang, fake news pala, di ba? Tapos magkakaroon ng mga ganito. O yung mga transaction simulator na something. O di mukhang totoong-totoo. Tapos bigla kang papasok ngayon doon. I-invest mo lahat ng kayamanan mo and then biglang magda-drop, patay, ubus. Di ba? So lagi kayo mag-iingat, mga idol, no? Sa tingin ko ngayon mas magandang mag-invest sa mga subok na coins. Ganun lang yun sa akin, no? Pero sa akin yun, kayo kung gusto niyo sumugal kasi high risk high reward naman yan. Malay niyo na magaling pala kayo tsumempo ng mga coins, di panalo kayo, ganun lang. Sa akin lang naman, babala sa mga rapper na hindi gagala. Babala lang yun sa akin, mga idol, no? So, ayun lang yung natin dyan. Tapos ito syempre, bullish news na tayo sa mga coins natin. Bitcoin, Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund. Ano ko na ba to? Na-news ko na ba to? Ayan. Owning, owning 436 million in BlackRock Spot ETF shares. No? So, ito yung sa ETF ng Bitcoin, mga Lodi, no? Isipin nyo sa ETF pa lang to. In 2025, 50,000 BTC has been bought. Has been bought up by Bitcoin ETF, but only 18,000 BTC has minted. So, mas maraming nabibili kaysa sa nami-mint, mga idol. So, ganun na, kumbaga, sure na talagang yung demand mas malaki kaysa sa supply, mga Lodi, no? Alam nyo na yan, pag supply and demand, di ba? So, ang nami-mint lang, isipin nyo, 18,000, pero yung bumibili ng ETF is mga nasa 50,000. Di ba? So, alam nyo na kung anong mangyayari. Talagang solid green candle pagka ganun. Di ba, mga idol? Ito naman, sa XRP na tayo. South Korea move lift cooperate crypto trading ban. South Korea is deep into... South Korea kasi, tsaka Japan, mga idol, talagang yan, XRP lovers yung dalawang bansa na yan, mga Lodi. Yung sa South Korea nga, parang parang pwede na sila, bumibili na sila ng mga item doon using XRP. No? Gamit yung mga card nila, kasama na sa nila yon, sa mga, bantawag din mga ATM card nila, parang mga ganun. So, pwede na silang ginagamit na nila yung XRP from buying something, no? Ganun, no? Kaya solid 'yan. Tapos ito naman, the President of the European Central Bank hails XRP as the future of finance. It's clear that everyone is now aware DeFi on XRP Ledger is set to explode. CTF token, the leading DeFi token. So ayan, mga Lodi, hindi naman lingid sa kalaman natin na yung presidente ng European Central Bank is pro XRP to, mga idol, no? So alam niyo na yung news na yan. Tapos Ripple ex-director himself confirmed that holding XRP was never the original intention.
Ripple may soon be required to buy back your XRP. So ito yung inaano natin kaya nilagay ko sa sa Treasury yung XRP ko The leading token on the XRP Ledger token has been secured major partnership Amazon and Walmart consider the enormous demand that will follow with a market cap of 20 billion. The CTF, alam niyo mga lodi, ito anuhin ko na lang. Pag meron kang 2,000 XRP, 2,050 ata yun XRP na nakita ko, nasa 10% ka na, no? Nang may hawak, nasa 10% ka ng, kumbaga sa XRP holders, sa mga XRP holders, nasa 10% ka lang. O nasa 10% ka na. So, mahirap kasing mahirap mag-acquired ngayon ng 2,000 XRP. Kumpara nung mga nakaraang buwan. Nung nakaraang buwan. So, kung nakaraang buwan, halimbawa, November, no? November, doon ka bumili ng 2,000 XRP, ang gastos mo lang doon siguro nasa 50,000 pesos. Makakabili ka na ng 1,000 XRP, mahigit 2,000 XRP. Ganon. Pag meron kang 50,000 pesos, no? Pero ngayon, pag bumili ka ngayon ng XRP na mga 2,000, halos nasa kalahating milyon na ata ang gagastusin mo Tingnan natin bibili tayo ngayon ng 2,000 XRP. Hindi, wala naman. Nasa ano lang. Basta malaki na. 6 digit na. So, kailangan mo na gumastos ng 300,000 pesos. Mahigit. Kita niyo yan? No? Pero dati, mabibili mo lang tong 2,000 XRP. Nasa 50,000 lang. Nung 0.05. Ilang months pa lang ang nakakalipas nun, mga lodi. Ayan, ano yun tawag dito, undas yun ano? Pagkatapos ng undas kasi yun mga lodi, tanda ako yun Nagano pa ako, DCA pa ako nun. So ayun, November 1, November 5. Kung dito ka nakabili, magkano lang yung 2,000 XRP? Nasa 50,000 pesos lang, 60,000. Pero ngayon, magkano na yung XRP mga lodi? 6 digit na, 300,000 na para magkaroon ka ng 2,000 pieces na XRP, mga idol. So, ganun ka, nasa 10% ka na ng holders ng mga XRP. Kaya mahirap na pumunta dun Diba? Kung meron kang mga nasa hundreds, 500s na XRP, nasa ano ka na, ando ka na sa mga nasa 50% o 60%. Pero kung bababa ka pa sa 10%, nahirap na kasi nga, medyo mahal na yung XRP, mga idol. So, ganun yung ano dyan. So, ito naman. Ito, ano na to para sa akin, anytime na to. Anytime na mangyayari to, mga lodi, pinapatagal na lang to Parang sinishake out na lang yung mga XRP holders dito Now that the SEC has officially redeclared that XRP as not a security, no? In-announce na nila yan, kagabi pa, kahapon pa. Nababasa ko na sa mga news, no? But it is in fact a commodity. Ayan An ETF approval and Ripple case dismissal may really be right around the corner na lang. Alam nyo, sa lahat ng mga news na magpapataas sa XRP, itong dalawa yung parang pinakamabigat sa akin pag na-announce to. Talagang mag-explode yung XRP, which is yung settlement ng kaso, no? Kasi hindi naman, isipin nyo pinayagan na nila yung mga ETF Kumbaga, okay na sa kanila yung, sige, papasa namin na yan, parang ganon. Na? Kumbaga, inano na nila na okay yung ETF ng XRP. Tapos, hindi nila isi-settle yung kaso. Di parang naman silang siraulo nun, di ba? Kasi nga, ang sabi nga nung isang news natin kahapon, di ba? Ay, nung nakaraang araw, mauuna muna yung settlement ng kaso bago ipasa yung mga ETF, mga idol. So, napakagandang news dun para sa akin, mga idol. Yung once na mangyari yun, nako, XRP talaga, sasabog yan, mga lodi. Sa akin lang yun, kung hindi kayo niniwala, okay lang. No, baka yun na naman yung mga galit na naman, para mga bitterness, So, ito, isa sa mga aabangan natin ngayong week, mga idol. Massive nga ito, massive if it's true. Trump crypto czar David Sachs will announce Bitcoin and altcoin strategic reserve, no? Isa pa to, strategic reserve na to, no, mga idol, with ETH, Ethereum, XRP, tsaka Solana, no? Nasama pa yung Cardano and other digital assets, no? So i-announce magkakaroon ng announcement, mga lodi. So ayun yung abangan natin kung
Alam niyo sa akin, mas okay lang na unang i-announce yung Bitcoin eh. Kung talagang ilalagay nila sa reserve yung Bitcoin, and then boom. Diba? Angat yung market, angat si Bitcoin ngayon, papalo. Tapos, ayun na yung pinaka sa akin ayun na yung pinaka last pump niya ngayong cycle ni Bitcoin. Sabihin natin, pagka-announce na ito, umabot ng 150 to 200,000 yung Bitcoin. Diba? Solid na yun, sobrang solid na yun. Unang-una siyang i-announce. Pagka-announce sa kanya, paldo. Siyempre, hahatakin niya yung mga ibang coins eh. No? Pero hindi ganun kalaki. Hahatakin lang niya ng konti yan, bahagya. And then, pagkatapos niyan, ayun na yung peak ni Bitcoin. And then, saka na dun bababa na yung dominance niya. Pag bumaba yung Bitcoin dominance, lahat yun lilipat na sa altcoins. Kaya, papasok na yung alt season natin. Yun na yung sa akin nun. No? Once na pumasok na yung alt season, di ba? So, magpapump na yung mga alt. And then, saka i-announce tong mga to. Di lalong mabubuhusan ng gasolina yung parang apoy, di ba? Magpapataas pa sa kanila. So, medyo doon ko sa tingin nakikita dapat yung mangyari. Pero kung hindi ganun yung mangyari, wala tayong magagawa. Pero dapat ganun, di ba? So, ayan ha. Tapos eto, outside crypto tayo, medyo malupit kasi yung news na to, mga idol, no? So, involved dito si Elon, no? Yung Doge ni Elon. The US government claims it has almost 5,000 tons of gold. But Fort Knox US gold reserve has not been audited since 1974. Hindi pa na-audit yung Fort Knox. Alam nyo ba mga idol sa documentary, bawal pumasok dyan, lumapit dyan sa lugar na yan. Mga lods, yung pinag-iimbakan ng gold. Bawal dyan, mga lodi, merong kilometer na hanggang doon ka lang. Hindi ka pwedeng lumapit sa Fort Knox, mga idol, no? Almost 50 years ago, hindi sila na-audit. Diba? No one has seen any of it. It's time for Elon and Doge to conduct a full audit of every single ounce of gold. It's our money. So, dito kasi nakaback yung dollar, mga lodi, no? Sa gold na to, mga idol. So, hindi nila alam kung nandiyan pa yung gold kasi bawal lumapit dyan. Sipin nyo, 50 years nang walang hindi na-audit yan. Malay ba natin kung wala na yung mga gold dyan? Ginamit na pala. Diba? Parang yung pondo ng Pilipinas, diba? Ginawa ng ayuda. So, ayan. Ito. Kaya nga sabi dito ni Senator Rand Paul, sabi niya kay Elon sa Doge niya, to audit US gold reserve Fort Knox to ensure it's still there. Diba? Kasi kung wala na yan, naku, malaking ano yan. Malaki, baka bumagsak yung dollar pag nangyari yun, mga lodi. Kaya nga ito, inaano ko, sinasuggest ko na panoorin nyo to. Asan na yun? Part 1 at Part 2 ni Vincent. Asan na si Vincent? Ito. Si Vincent Scott. Yan, si Vincent Noah Scott. Yung Part 1 and Part 2 niya, ito yung end of the dollar. Panoorin nyo to kasi hindi ko siya kayang i-explain ng katulad ng pagkaka-explain niya. Ang ganda kasi ng pagkaka-explain niya dito. Mga lods, so, yung Part 1 and Part 2, no? Yung, kasi sinabi niya rito na ito, ito si Manong, meron siyang info na merong tao ngayon na bumibili ng gold. Sandamakmak na gold, mga idol. Halos magkaroon na ng shortage sa Europe. Kasi di ba sila yung mga nagbibenta ng mga gold. Europe ba yun sa UK? Nagkakaroon na ng shortage dahil mayroong isang tao na bumibili. Mayroong isang sobrang dami niya bumili ng gold. Alam niyo kung bakit? Kasi i-audit na ni Elon Musk yung Fort Knox. Ang nangyayari, parang sinasabi niya na yung tao na yun bumibili ng gold para ilagay dun sa Fort Knox kasi mukhang wala na talaga yung laman yung Fort Knox na gold. At once na mangyaring hindi tama yon, mga lodi, naku, babagsak yung dollar. Kasi doon nakaback yung dollar sa gold na yun eh. Doon bumabase yun eh, mga lodi. No? So, nandyan yun. Ano niya, pati yung ounce, kung magkano yun, may issue pa dito na papatasin nila yung presyo ng gold. Kasi, syempre nga naman, pag onti lang yung gold na hawak nila, tas mababa yung presyo, yari sila. Di ba? Kapus. Kumbaga, kakapusin. So, panoorin nyo to, si Vincent Noah Scott, malupit yan magpaliwanag, mga lodi, no? So, ayan. Ayan yung news natin ngayon, mga lodi, no? Si Melanie. Melania kasi yun eh. Melanie kayo ng Melanie. So, ayan ha. So, dito, sa mga nagtitrade dyan, mga lodi at gusto ng mga signal,
mga idol. Yung BitGet natin, andyan yung link sa baba. Once nakasali na kayo sa BitGet natin, ginamit nyo yung link ko, kaya ni Idol KGX, pwede kayong sumali sa Telegram ni KGX, mga Lodi. Doon siya nagbibigay ng signal. No, magsi-signal siya doon kung saan kayo pupwesto, magti-trade, no, sa magti-trade. So, kailangan gamit niyo yung link ko, mga Lodi, kasi ititignan niyo 'yon yung UID niyo. Pag di niyo gamit yung link ko, wala, hindi kayo sasali ni boss, no, mga idol, no. So, ayun lang sa akin ngayon, no. Sa akin parang babala ngayon na medyo mag-ingat kayo kasi lalo na maraming bagong pumapasok. At saka yung mga, syempre kasi pansinin nyo yung mga membro ng PAI, di ba sabi nga natin yung iba puro mga oldies, mga senior citizen, hindi sila masyado hindi sila techie, kumbaga. Ngayon, pag pumasok sa crypto exchange yung PAI, hindi natin alam kung maayos nila. Syempre, pag matanda na, mahirap na yun eh. So, andyan yung link natin ng BitGet. Kung gusto nyo syempre yung mga PAI, papasok din yung BitGet yung PAI sa BitGet. So, kung gusto niyo ng crypto exchange na nandun yung BitGet, andyan yung link natin ng BitGet, mga Lodi, para maabangan nyo na yung Pi Network dito sa BitGet, mga idol. No? Pwede nyo na i-transfer yung Pi nyo dito sa BitGet, pero wala pang price, mga Lods. Magkakaroon pa lang siya ng price sa February 20. No? So, ayun. Ayun yung ating news muna ngayon. So, bukas na ako magbabasa ng comment kasi wala tayo kahapon eh. Medyo dinate ko si boss eh. Na-late yung date ko sa kanya eh. 15 ay 16. So ayun. So kita-kits tayo bukas, mga idol. Bawi tayo ng maraming malulupit na news bukas. So sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo para lagi kayong updated. Click nyo yung notification bell. So huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, mga idol. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At WhatsApp bukas, kita-kits tayo, mga idol.